Mga kapatid, narito po sa likuran ko, ito pong UB Express na ibinlag ko po nung nakaraan. Ang good news dito ay nai-overhaul na namin yung kanyang engine at pasadong-pasado naman po. Maganda pa yung kinalabasan ng overhaul. At ito nga pong sasakyan na ito, na UB Express, ay tumakbo po ito ng 600 plus thousand kilometers. Kung tutuusin, ito ay tumakbo na ng 60 years. 60 years old na itong sasakyan ito kung ibabase natin doon sa normal na gamit ng isang sasakyan. Kaya lang, ipinagawa pa ito nung may-ari, seniors na po silang mag-asawa, para po pala hindi na gamitin na pampasada. Ang gusto nila ay i-restore na lang itong unit na ito kasi ayaw naman nilang bumili pa ng ibang sasakyan para lang gamitin na personal. Ngayon, dahil nga po sa marami talagang aayusin dito, pati nga po sa bumper, tingnan nyo naman, talagang sira-sira sa condenser. Halos lahat po dito ay napakalaking trabaho na, pati itong mga headlight, palit po lahat. Ayaw na mong pumayag talaga nung may-ari na hindi ito i-restore. Dahil ano yun, may sentimental value po sa kanila itong sasakyan. Pero sabi ko, wala naman pong problema kasi lahat naman ng pyesa nito ay may nabibili. Lahat yan, bumper, ilaw, pati itong pyesa na to, mga pintuan, mga hinges, lahat naman yan ay pwedeng palitan. Basta ang importante nga lang talaga dito ay hindi na nila ipapambiyahe pa ito. Kasi nga doon sa mga nag-comments nung nakarang i-vlog ko to, dapat nga daw hindi na ipinarirehistro na isang public utility yung mga sasakyan na sobrang luma na. Nagkatotoo naman po yung gusto nyo. Hindi na po ito parirehistro ng public utility pero magiging private na po ito at gagamitin po nila ng personal. Kapag ka po seniors talaga ang nagpapagawa sa akin kung ano yung pwede nating maitulong, itinutulong po natin sa kanila. Kaya po yung mga pyesa na meron naman ako dito na mga luma ng pyesa na tinatanggal namin doon sa mga nagpapa-Fargo at yun nga pong isang nagpa-double wishbone suspension, tatawagan ko yon para yung mga lumang pyesa niya na tinanggal doon sa kanyang unit, yun naman po ang ililipat dito. Okay lang naman po yun doon sa may-ari para makatipid-tipid din po sa gastos yung pong may-ari nito. Ngayon mga kapatid, narito po itong Fortuner na ibinlag ko nung nakaraan na ang may-ari po nito ay nasa Kuwait. Okay na po ito mga kapatid. Ang naging problema nito, hindi umi-start. Chinek namin dito, chinek ko yung fuel pump, chinek ko yung mga injectors, halos lahat, pati SCB. Napalitan na rin po ito ng SCB nung nakaraan na nagkaroon sila ng problema dyan sa SM East. Ayaw na nga umandar at pinalitan ng SCB nung mekaniko doon. Tapos pag uwi sa Binangonan, ganun na naman, ayaw na namang umandar, ayaw na namang umi-start. Kaya nung dinala dito sa amin, natanong ko sa kanya, baka naman wala itong diesel. May diesel ba? Baka naman mamaya walang diesel. May diesel ba? Meron? Marami naman? Meron siyang diesel. Oh. Meron naman pong diesel, sabi nung may-ari. At yung nakasakay dito, sabi niya, meron sir, 1/4. Iyon po pala mga kapatid. Ang sira pala nito ay yung kanyang panel gauge, yung kanyang cluster. Na hindi po talaga umaalis doon sa 1/4 yung needle o yung metro kapag ka po umabot na siya doon. Pero subukan mo i-full tank, tataas siya ng full tank. Pero pag yung pababa na siya at na-stuck na doon sa 1/4 na laman ng tangke, hindi na siya alis doon. Na kahit na ubos na pala yung laman ng tangke, nandun lang siya sa 1/4. Kaya ngayon, nalito rin yung mga nito dahil ang akala nila ay mayroon pang laman. Kasi kabibili lamang din nila nito, 1 linggo pa lang sa kanila. Siguro gamit ng gamit, hindi nila naisip na ito pala kailangan ng diesel. Di ba, gamit ka ng gamit, dapat nagkakarga ka ng diesel. So, hindi natin sila masisisi. Akala nila ay walang problema itong unit. Ngayon, ito mga kapatid, okay na to. At sa halip nga na gumastos sila ng malaki, ay hindi na po sila napagastos. Pero ito po, inayos na rin natin yung panel gauge. Ang ginawa ko pa rito, bago ko ibaba ang panel gauge, ay binababa muna namin yung kanyang tangke. Tinignan natin yung floater, pero okay naman yung floater. At nag-arrive na nga tayo nang i-check natin yung panel gauge. Kaya lang, ang isang problema ngayon dito, mga kapatid, merong umiilaw na dilaw dito. Pag umiilaw na dilaw, ano po yun? Sige nga, paki-comment nyo nga po, ano yung umiilaw na dilaw kapag ka-inon mo. At kapag nagluluko ang saksyan, may umiilaw na kulay dilaw na icon eh. Ano po yun? Teka. Hindi po yun check engine. Ngayon, ang umiilaw dito, eto na. I-on ko na ngayon, mga kapatid. Tignan nyo. Sige. Ayan, i-on ko na. Ito po yung umiilaw na dilaw ngayon. Ayun. Yung umiilaw na dilaw. Ang ibig sabihin,
wala na rin po talagang laman na diesel ito pong tangke nito. Kasi nakapagkarga kami rito, kaunti lang, nagpabili lang ako sa container. So yung dating nasa 1/4 ito, okay na po mga kapatid, bumaba na siya dun sa E. So ibig sabihin, ito na yung actual ngayon na laman ng tangke, dapat na rin po talagang magpakarga. Ngayon, i-start ko po para makita nyo at mawawala po yung ilang mga nandiyan. I-start ko po ito. So ayan, umaandar na po siya. Wala rin po itong check engine. Ayan, yung pong ano na yun, sa handbrake po yun. Ayan. Okay, so wala po itong check engine. Yun naman ay sa pintuan. Tapos yun dito, ay yun nga pong ilaw na wala na pong laman yung inyong tangke. So yan mga kapatid, okay na po itong Fortuner. Dahil sa wala ng laman, patayin muna natin. Okay na po ito. Yung inaakala nung may-ari na nasa Kuwait na malaking gagastusin, hindi naman po lumaki ang gastos. Hindi tayo nagpalit ng high pressure pump. Wala tayong pinalitan ng mga kung ano-anong mga pyesa doon sa kanyang fuel system. Ang napalitan nyo lang yung SCB. Baka nga hindi pa sira yung dati yung SCB, kaya itago nyo lang yan. Kasi ang talagang problema nyo, wala pong laman diesel yung tangke nyo. So yun lamang po. Pero dahil sa dito nyo dinala kay Autorans, bawal po dito ang lokohan. Dahil kung mangyayari po yan na ginawa ng tao ko, hindi rin po yan makakalusot sa amin dito sa opisina. Lalo na sa akin. Lalo naman ako, kapag kami mga ganyan, mas gusto ko pang i-vlog yan kaysa po manloko ako ng tao at kumita ng pera na hindi galing sa mabuting paggawa ng ating mga kamay. Okay mga kapatid, meron pang isang senior na pumunta po dito sa amin. Nakatow na po yung kanyang Ford Ranger, dinala dito sa Antipolo. Last week pa po ito. Hindi ko lamang po naisama sa vlog. Ito po ay si Sir Joey Guanzon. Kasama po niya ang misis niya. Dinala rito yung Ranger na nakasakay sa tow truck. Galing pa po diyan sa Quezon. At ito po yung maiksi naming pag-uusap tungkol po sa kanyang Ford Ranger. Opo. Dito ka. Ito po yung Ford Ranger nyo po. Opo. Opo. Ano pong pangalan nyo po, sir? Joey Guanzon. Galing pa po kayo ng bundok. Opo. Ano po ba naging problema po nitong Ford Ranger? Bali, ano siya, nasa limp mode siya ngayon. Aha. May sumisindi yung check engine, tsaka nakasindi rin yung, yung transmission. Transmission. Opo. Ngayon, kumakaldag yung mag-shift niya pag drive tsaka reverse. May kaldag po. Kaldag. Tapos, yun, hanggang 2,000 RPM lang, 2,00005. Ganun. Opo. Kuminit Pagka na. uminit, hindi, tumitindi yung, Yung shift siya. shift niya. Tumitindi Okay, ang kaldag. opo. Malakas talaga ang sipa. Opo. Saan pa po galing to? Sa Unisan po. Unisan. Unisan. Bundok Peninsula. Bundok Peninsula. Opo. Bagong bago mag-Atimonan, after Pagbilao. Oh, layo pa po pala ng pinanggalingan. Ano Bago po? magbikukang manok. Ilan na po ang tinakbo nito, sir? 2001 na siya, 201. 201,000. Malaki-laki na rin. Malaki na rin na yung tinakbo niya. Ayoko siyang bitawan eh. Nagpalit kami ng ATF. Aha. Pero hindi pa rin eh. Kaya ang suspetsa ko, either kulang ang fluid o kaya may sira yung valve. Opo, i-check natin, i-scan kaagad natin pagka Tsaka, baba. Sa engine naman, ang suspetsa ko sa sa turbocharger. Opo, sa turbocharger. Ang suspetsa ko lang. Oh, sabagay, ano naman po natin, i-diagnose po natin siya mabuti. Dahil 200,000 na rin po yung tinakbo, ano? Oo. Sabagay, makikita naman no lahat yan sa scan. Si Ford kasi talagang pag in-scan mo, nakikita yung mga problema. Dali po natin makikita. Kaya pinilit ko rito kasi dito ako nagtitiwala eh. Salamat po. Ano po ba yung ATF na inilagay po dyan? Yung para sa kanya talaga, yung Mercon. Mercon. Opo, LB po. Opo, LB. Opo, kasi minsan doon nagkakaproblema. Pinalitan ng ATF, hindi tama yung ATF na ipinalit. Kung Kaya tanda po, ko, mga 8 litro yata nalagay. 8 litro po. Nagpalit din po ng filter. Oo, filter. So ngayon, pagbaba lamang po nito, i-scan po natin. Pasensya na po kayo eh. Binabagyo po tayo Buti eh. nga, maganda-ganda ang panahon ngayon. Kahapon talaga pong walang tigil ng walang ulan. pasok.
Sa amin, halos walang ulan eh. Sentimental na sa akin, kaya akong bitawan eh. May mga tumatawad na nga eh. Sabi ko, hindi, papaayos ko yan. Opo. Madali naman po ayusin yan. RPM lang o pag naka-steady ganito. Pagka tumagal na, humihina na yung RPM. Humihina na po Pagka yung bagong RPM. under pa lang, natataas So pa ito eh. bagong Pero under pag pa lang po ito eh, pag no? tumagal na, wala. Baka yung timing, ay yung kanyang timing change. Ayun, umilaw na po yung transmission. Maingay na rin. Hindi ka pakita mo, umilaw na. Kanina wala itong transmission eh. So ayan. Yung dilaw po na yan. Yan, transmission po yan. So kanina wala pa yan. So may check engine din po ito pag, Opo. pag uminit na, no? Ayun, no? Nasisinok siya. Yun, no? May sinok siya, oh. Scan mo na to, pre. Power din po. Oo. May sinok siya, oh, sa 1,200 RPM. Malapit po kayo sa dagat nakatira. Medyo Opo. Kinakalawang po yung engine nyo. sa hangin maalat yung hangin. Opo. Pati dito sa turbo, oh. Oho. Okay, mga kapatid, ito na po yung lumabas sa scan. Sa PCM, ito po yung power control module. Ayan. Glow plug, number 2, number 3, and glow plug control module 1. Tapos, yung isang pinaka problema natin, ito pong turbocharger, supercharger, boost control A circuit high voltage. Mihina na yung yung kaya niyang RPM. At Bumabagsak saka, na yung RPM. Tsaka hindi siya, wala na, limp mode na talaga. Hindi na makapag-perform ng maayos po yung makina, Konting akyat, hindi kaya. Hindi na ako kaya. Okay, ngayon sa naman po, sa transmission, Sa transmission, malakas kumaldan. transmission control module, power input signal, intermittent fault, transmission range signal, data received from engine control module, ECM powertrain control module. So, mostly sa doon sa kanyang TCM, sa lead frame, no? Kaya lang dahil po ito po ay tumakbo na ng 200,000, mas mai-recommend po namin talagang bubuksan na po yung transmission. Sige po. Kasi i-rebuild na po talaga natin. So dito po sa na-read natin sa lead frame. Possible din po niyan yung mga solenoid. Kasi doon sa edad na rin po niya, 200,000 kilometers. Bakit po napakalaki? Sa bagay, 2014, so parang 12 years na po ngayon to. 12 years. So, Tapos ano po yan? Manila, Quezon. Manila, Quezon. Kaya naman pala. Isang biyahe, 250. Ayun. Round trip. 300 round trip. Opo. Tapos yun namang issue doon sa turbo, ay talaga pong yan, magkakaroon ng low power yan, magli-limp mode. Paki-start mo nga, pre. Tingnan natin kung titigas to. Yung iba po, karamihan nababasag po dito. Humina na rin ang baterya dahil bihira kung gamitin. Sige. Ayaw na umandar. Ayaw na umandar. Okay na, pare. Mahina na ang baterya. Ayaw na, mahina na ang baterya. Tapos dahil sa iniikot nyo, ito napansin ko rin yung belt dito. Masama na rin ang kondisyon. Yung belt niya, oh. May mga tama na rin. Yes, kung ano ang kailangan. May problema to doon sa coolant. Nagbabawas. Sir, dito po, may nakikita akong tagas ng coolant, oh. Tignan nyo po itong sa water pump. Tignan nyo po, sir. Pink po ang coolant, no? Ayun, oh, pink po yun, no? Oo, tama. Tapos ito pong pulley ng water pump nyo. Ayan, merong kulay ng coolant. Ibig sabihin, yung tagas po ng coolant nyo dito sa water pump. Ayan po, oh. Ayun, no? Yung pink po, sir, tignan nyo. Ayan, oh. So, kita na natin yung issue sa pagbabawas ng coolant. Hindi na natin papakialaman dito sa radiator. Kaso, low bat. Pero paano po na-start dito kanina? Meron akong charger sa bahay. So habang ito po yung binabiyahe kanina, naka-start Kaninang po ito? umaga po, madaling araw, nag-charge na ako. Chinarge ko siya. So naka-isang start lang. Okay. Wala namang issue sa alternator kasi wala tayong nabasa Na-check dito. ko naman ang voltahe kaninang umaga, nasa 14 volts, kaya nagcha-charge siya. Okay po. Ang baterya lang talaga hindi nag-charge. Sa BCM naman po, yung mga na-read dito, license plate lamp, left stop lamp, may mga pundido kayong
ilaw. Apo. Ayan, license plate lamp, pundido, left stop lamp, brake light lamp. Tapos invalid data received from vehicle immobilizer control module. Kasi nga po, naglolobat na rin kayo eh. Wow. Yun na po talaga nakita natin. Salamat. Lead frame doon sa transmission. Mhm. Tapos yung sa engine, ayun nga po turbocharger sensor. Tapos ikikleaning ko na rin. Napalinis na po ba ang ano nito? Ang manifold po nito, yung EGR? Hindi pa ho. Hindi pa rin ho talaga. Hindi pa. Doon ho sa 200,000 na tinakbo, hindi pa ho Hindi nalinis. pa. Hindi ako aware na nalinis na yan. Opo. Kumare, palinis na lahat ng sensor. Opo, linisin po natin. Ngayon, kung hindi na talaga kaya ng linis, magpapalit po tayo. Ang fuel filter, kailan po kayo huling nagpalit? Fuel filter, mga 3 years ago. 3 years. Sasama ko na po yun. Ano Oo. po? Si Sir Joby Guanzon sa Quezon. Unisan. Lampas po ng ano yan eh. No? Lampas lang ng Lampas ng Lucena po yan. Pagbilao. Lucena, Pagbilao. Pagbilao. Tapos bago tumuloy ng Atimonan, kakanan sa Bundok Peninsula. Ayun, Bundok Peninsula. Medyo Tapos liblib yung amin eh. Si Ma'am po, wife niyo po. Ano pong Josie. first name po ni Ma'am? Jo Guanzon. Jo. Opo, ayun. 200,000 tinakbo, ngayon lang nagka-problema. Samantalang yung Ranger na galing ng Tagaytay na inayos ko po, 20,000 lang po tinakbo, 23. Wow. Tapos grabe. ano lang po siya, 4 years lang. Nasiraan na po ng injectors. Kaya gumastos na po ng malaki. Dito po pala, ngayon pa lang Ito, po kayo gagastos. Napaka-reliable kaya Oo. napamahal sa akin eh. Ayoko Ayun, nang bitawan to. May mga tumatawad na eh. Sabi ko, Oo. hindi, papaayos ko yan. Karamihan po nung nagagawa kong Ford, sabi nga nung iba, fix or repair daily. Pero ito po pa lang sa inyo, sa 200,000 na tinakbo for 12 years. Ngayon lang, magpapaayos si Sir at ngayon lang siya magpapalinis na EGR. Gusto kong umabot ng 400. Ay, kaya-kaya po yan. Kaya abot po yan ng 400,000. Salamat. Another 12 years po yan. Ayan. Mas gusto ko yung mga lumang pick-up eh. Opo, opo. Yung mga rugged Ayun mga kapatid, maraming salamat. May dumalaw na naman sa akin na subscriber at loyal viewer po ni Opo. Otar. Viewers pala, si Ma'am Jo at si Sir Joby ng Quezon. Sabi ko nga kanina, Opo. Sir Randy, sabi ko, baka tanungin ako ni Sir Randy, bakit ko pinilit magpunta rito? 3 bagay. Mhm. No? Unang-una, kumpiyansa ako sa kakayahan. Mhm. Pangalawa, tiwala ako sa katapatan. Salamat po. At pangatlo, transparent. Pinapaliwanag talaga lahat. Hindi katulad ng iba, kahit magaling sila, ayaw magpaliwanag. Ay, opo. Helpless ang mga tao talaga. Helpless Opo. sila. Parang sa ospital, pag oras na pumasok ka na, nasa Opo. awa ka na ng Ayun po. billing Oo. section. Talagang pahabaan na po ng billing yun. Kaalis lang ni Sir Joby. Grabe, napakadumi. Ha? Nakita niya yan. Nakita ba niya? Binuksan mo ba kagad? Dito pa kanina siya nung Ito, pakita mo dito. Boss, di ko matawagan boss. Oo. Grabe, hanggang kaloob-looban. Sabi niya, sobrang dumi. Oo. Sobrang dumi ba o madumi lang? Sobrang Hindi, dumi. sobrang dumi talaga. Wala ka bang ilaw? Pahinga yung flashlight mo, Ayan, grabe, Oh. 200,000 ang tinakbo. Hindi siya nagpalinis ng EGR. Ngayon, nakaka-experience siya ng low power at saka yung bus sensor nga. May problema. Binubuksan ko siya, nandito siya kanina eh. Oo. So, buti naman nakita niya. So, hanggang manifold tayo ng paglinis. Ang isa pang issue nito, Rudy, yung malapit pala sa dagat nakatira to. Ngayon, puro kalawang yun sa portion ng turbo. Pati preno. Oo, pati preno ba? Puro kalawang Naku, yan. grabe pala to. So, marami pala tayong babantayan dito. Ibablog natin kasi malayo pa, sa ano pa to? Quezon pa. Makalampas ng Pagbilao. Napakalayo pa. Kaya dapat i-video natin lahat. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel at panonood nyo po ng aking mga vlogs. Ito naman po yung isang Fortuner na ang may-ari naman po nito ay nasa Perth, Canada, si Casaldi. Casaldi, nagawa na namin yung mga dapat gawin dito, mga pangilalim, palit ng shock absorber sa likod. Sira na pala yung shock absorbers nyo dito sa likod, hindi na siya gumagana. Tapos nagpalit na rin tayo ng timing belt, tensioners, serpentine belt, maging yung sa pyesa nyo sa ilalim, mga ball joints, kung ano-ano, nirepace natin yung inyong rotor disc. Meron pang isang problema na kapag pinapatakbo nyo at nakalayo na ng kaunti, uminit na ng kaunti, ay nagkakaroon ng check engine. At yun naman po ay doon sa kanyang output speed sensor po, doon sa automatic transmission.
hihanapin muna namin ang problema niyan kasi ito pong inyong sasakyan ay may history na nginat-ngat ng daga yung mga wirings at baka po yung output speed sensor na problema po na yon ay doon lamang po sa wiring po na nadali ng daga or nangat-ngat ng daga. Kaya sa susunod na vlog ko po, kapag ka nakita na namin yung issue nito pong inyong Toyota Fortuner, ay iba-vlog ko po ulit at malalaman nyo po. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.